Thank you, Ali. Thank you, Drix. Okay. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Hindi po tayo magbibenta ngayon. Tayo po ay mag-uusap ng napakahalagang tema. Sa mga bisita po nakasama namin, nagagalak ako na personalan, nakasama namin kayo. Yun. Tandang-tanda ko yung bisita ni Brother Andy nung nakaraang linggo. Binibidyo niya yata ako yung pinicturan. Sabi ko, naku, may ebidensya siyang iuwi. Sana maganda. So, meron po tayong pag-uusapan, katulad lang ng ginagawa natin. Ito po, the sign of the cross. The answer for the broken, the miserable, the lost, and the condemned. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Medyo maano yan, medyo malaman. Pero, bibigyan natin siya ng magandang atake. Yung sign of the cross, kung ikaw ay galing sa religion na pinanggalingan ko, alam mo yung sign of the cross. Kasi lahat halos ng ginagawa doon, bago makinig ng salita, bago magkomunyon, etc., etc., ay mayroong sign of the cross na tinatawag. Meron tayong layunin dito sa pananalitang ito, to acknowledge the communion as symbolism of God's answer to all of life's misery and tragedy because of sin through the crucifixion. So, titingnan po natin yung tungkol sa komunyon dito sa discussion natin ngayon. At yung pinakamahalaga na ginawa ng Diyos para sa atin, para sagutin lahat ng mga problema natin na dinala ng kasalanan. Okay? Yung komunyon na sinisimbolo nung kanyang pagkapako sa krus almost 2,000 years ago. Ha? Meron bang gustong pumasok? Okay, so yan po yung ating pag-uusapan. So, yung sign, ayan, buti na lang gumagalaw. So, marami tayong sign na nakikita sa araw-araw. Isa sa mga sign, katulad ng nakikita natin yan, if you're driving, yung do not enter. Okay, nakikita natin yan as a road sign. Nakikita natin yung iba't iba pang mga sign pag tayo ay bumibiyahe. Yung isa namang sign, yung blue, ay sign yan na ibig sabihin power or buhay. Di ba? Yan yung nakikita natin, lalong-lalo na kapag nagtatrabaho tayo, naglalaro tayo, or nasa computer. Pero ano yung sign of the cross? Ano ang kanyang sinisimbolo kung sakali? Okay. Katulad ng sinabi ko kanina, yung sign of the cross ng religion na pinanggalingan ko, yung Catholic Church, ay sikat. Okay? Pero hindi siya laging sikat sa history ng Christianity. Ito ay pinasikat 312 nitong emperor na to, si Constantine. Ito po ay history, konting history lang muna. So, nung 312, October 28, papunta si Constantine sa isang giyera. Makikipag-giyera siya dun sa tinatawag sa history na the Battle of the Milvian Bridge. Kalaban niya dito si Maxentius. Kaya lang, dun sa pagpunta niya doon, meron siya nakitang aparisyon. Okay, nakita niya daw yung cross, tapos nakalagay doon sa tabi ng cross yung praise that in this sign, you will conquer. Okay? In signo hoc vinces. Yun natin yung sinasabi niya sa Latin. So, ang iniisip niya, dahil ang dami-dami na nung time na yun ng mga Christian sa Rome, at namatay yung kanilang tinatawag na Panginoon at tagapagligtas sa cross. So, iniisip niya na yung God ng Christianity, yun yung tumulong sa kanya o tutulong sa kanya. At eventually, kanyang inadapt daw yung Christianity na religion. At dito sumikat yung cross nga na tinatawag. Pero hindi siya sikat before that. Kasi hindi naman yun talaga yung sign ng Christianity. Di ba? At ngayon, kapag ikaw ay nasa religion ng Catholic Church, katulad ko dati, nagsa-sign of the cross ka. Di ba? Yan yung ginagawa palagi. So, yan ay prayer in itself. Kasi parang Trinitarian, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, mabilis. At lahat ng ginagawa halos ay nagko-cross. Okay? Kasi parang, ini-invite mo yung blessing. Okay? Kung sakali, ng pagliligtas ng Panginoon or something like that. So, pero ano ba talaga yung sign of the cross kung sakali? Mahalaga ba talaga ito? Diba? Kasi wala namang nakalagay sa Biblia na dapat nating gawin. So wala namang tradition yung unang mga Christians na ginagawa nila ito. So hindi siya talaga biblical at traditional na Christianity na matatawag.
kung sakali. Pero meron bang sign of the cross, katulad ng discussion natin? So yung cross yung pinag-uusapan, kasi ang pinag-uusapan ay yung kamatayan ni Jesus Christ almost 2,000 years ago. Sa isang capital punishment na ibinigay sa kanya pero wala naman siyang kasalanan. Kasi ang kanyang kinamamatay ay yung kasalanan nating lahat. Di ba? Kung naiintindihan natin yun. Pero nabuhay siya mula sa kamatayan na yan, and the rest is His story. Di ba? The rest is history, kung sakali. At nakarating na dito yung kapakinabangan ng cross na tinatawag. So, what is the sign of the cross? Yung cross ay, katulad ng sinasabi ko, capital punishment siya, instrument siya para patawan ng capital punishment yung pinakamalalang kriminal. Merong sa kasaysayan ng pagpapataw ng parusa sa justice system ng tao, merong pagpupugot ng ulo long time ago, merong silya elektrika, merong lethal injection, 'di ba? Dito sa atin, kamakailan lang 'yon nung early 2000. Pero ano yung sign of the cross? Kung sakali, dahil namatay siya doon sa cross, ano yung sinisimbolo niya? 'Di ba? Ano yung itinuturo ng cross na 'yan sa ating context, sa ating Christian context? Kasi nung bago mamatay si Jesus Christ sa krus, nung gabi na 'yon, nagkaroon sila ng tinatawag na Last Supper. Huling hapunan. At dito sa huling hapunan na to, ikinento ni Jesus Christ kung ano yung kanyang gagawin. Okay? Habang kumakain sila. At yun na rin yung paglalatag ng Panginoon nung communion. Di ba? Yung process ng communion. So pinagputol-putol niya yung tinapay, tapos suminom sila ng kupita. Sa 1 Corinthians 11, verse 24 hanggang 26, babasahin natin mula kay Apostle Paul. Sabi niya rito, ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon, itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. 25, pagkatapos silang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Panghuli, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. At ito yung designation dun sa program ng Christian na meeting ng communion ng Panginoong Hesus. Eventually, pinasa niya sa mga apostles at dito sinasabi in detail ni Apostle Paul. So, dito pwede nating maintindihan kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Okay, para saan at bakit natin gagawin? Mamaya magkukomunyon po tayo. Matapos itong meeting na ito, magkukomunyon tayo kasama nating lahat. Pero gusto ko lang pansinin natin yung ilang mga bagay dito sa apat na mga verses na ito. Sabi ni Jesus kay Paul, at ito yung sinasabi niya nung gabing Last Supper nila, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Di para maalala natin kung ano yung mga nangyari sa buhay natin, di para maalala natin gaano tayo kasama the rest of the week or last week, ano yung ginawa nating kasalanan, ano yung ginawa nating masama sa kapwa natin at sa isa't isa. Kundi yung komunyon ay pag-aalala sa Panginoon. Ano yung aalalahanin natin sa Kanya? Alalahanin natin siya nung ginagawa niya yung sacrifice, kung sakali. Di ba? Ganun din yung sinabi niya dun sa inumin. Bilang pag-aalala sa akin. So every time na nagkukumunyon, ito ay para sa Kanya, hindi lang para ito sa atin. Okay? Para maalala natin siya. Kasi forgotten yung ginawa ni Jesus Christ. Parang yung kahalagahan ng ginawa niya, hindi na natin alam kung ano yung konteksto nun, kung ano yung meaning at essence nung ginawa ng Panginoong Hesus. Di ba? Para kanino at ano yung kanyang ginawa. Habang namamatay si Jesus Christ sa krus, siya yung God na nagkatawang tao. Siya yung God na gumagawa ng remedyo para sa kalagayan natin, para sa kalagayan ng lahat ng sangkatauhan. Gumagawa siya ng sagot dahil walang sagot yung tao. Papunta na tayo sa kapahamakan lahat. Papunta na tayo sa impyerno. Yun yung sinasabi ng Panginoong Hesus mismo. At dito sa krus, o doon sa krus, ginagawa niya yung solusyon para sa atin. Para hindi lamang yung ating kasalukuyan, hindi lamang yung ating future, kundi yung ating eternity ay ayusin niya. Kasi apektado yun dahil sa kasalanan na ginawa natin.
sa ating sarili. Sa Matthew 26 verse 26, ito naman yung record ni Matthew tungkol sa Last Supper nung gabi na yon. Sabi niya dito, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya at pagkatapos, hinati-hati niya ito, binigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin nyo, kainin, ito ang aking katawan. Yung tinapay, yung nagsisimbolo ng kanyang katawan. Picture natin okay, mental map. Nandun ka sa hapag, nasa table ka, kasama mo si Jesus Christ. Tapos hinati niya yung mga tinapay, tapos binigay niya sa ita, sabi niya, ito yung aking katawan. Ano yung pwede nating maisip? Siyempre, tinapay yun, hindi naman yung katawan ni Lord Di ba? So, pero sabi niya, ito yung aking katawan. Hindi siya nagbibiro. Okay? Ano ba yung itsura ng tinapay na kanyang hinati-hati kung sakali? Ito ba ay pandesal, monay, ano ba itsura niya, or loaf bread ba to? 'Di ba? Kapag titingnan natin, matzah yung tawag ng mga Hudyo dito. Ang matzah para siyang cracker na ganito. Okay, meron siyang butas-butas at meron siyang sunog kasi diretso yan sa apoy. Walang libadura yan, walang yeast. Hindi siya pwedeng umalsa. Okay? So, yan yung matzah. Pero sabi ni Jesus Christ, ito yung aking katawan. Okay? Kung ikaw ay medyo creative sa isip mo, imaginative sa isip mo, yung katawan mo, Lord, yan Pero bakit ito yung sinasabi mong katawan mo? Kasi, kinabukasan, ipapako siya sa krus. Pero bago siya ipako sa krus ng hapon, pinahirapan na siya gabi pa lang hanggang umaga, hanggang tanghali. Binubugbog siya, hinahagupit siya, sinasampal siya. Actually, ganito yung itsura niya Halos ganyan. Hindi natin alam kasi yan ay, eksena yan sa isang pelikula, The Passion of the Christ. Nung sinasabi ni Jesus Christ, ito yung katawan ko, sinasabi niya, ito yung katawan ko bukas. Dahil sa iyo, dahil sa lahat ng kasalanan at mga makasalanan. Magkakalatay ako, magkakasugat ako, bubutasan yung katawan ko. Ito yung aking magiging katawan. Kasi ginagawa niya yung covenant. Yung sign of the cross, yun yung pagbabayad ng Panginoon ng ating kasalanan, ng kanyang passion, nung kanyang crucifixion. Excruciating ang tawag nila dun sa pinakamasakit na experience na pwede mong ma-experience physically. Di ba? Sa Ingles. Galing yun sa crucifixion o cross na word. Sobrang sakit nun. Okay? Yun yung sinisimbolo niya. Yung sakit at kirot ng kasalanan, ng pagtubos ng Diyos sa kasalanan natin. Yun yung itinuturo ng cross. Kung mayroong sign of the cross, yun. Kasi it is about Jesus. Alalahanin natin siya. God in the flesh, suffering para sa sin ng tao, sa rebellion ng tao. Yun yung itinuturo sa atin ng cross. Di ba? Kung yung totoong cross na pinag-uusapan natin, yung brokenness ng tao, pagkawasak niya sa loob, bagbag na puso niya, lostness niya, sugat niya, kawalan niya, di ba? Ang dami nating kailangan. Tila baga ang dami-dami nating gusto.